Buenos dias, damas y caballeros. Binusura ng Quezon City Regional Trial Court itong petisyon ni Mans Carpio para pigilan ang House of Representatives Justice Committee para buksan yung income tax records nila ni Vice President Sara Duterte. At hindi rin nag-issue ng temporary restraining order ang korte sa supena ng House of Representatives sa Bureau of Internal Revenue. Kasi parang wala na rin itong effect dahil nag-submit na nga yung BIR, yung records nila sa House, hindi lang nga binuksan. Pero sabi ng lawyer ni Mans Carpio ay nag-file na daw sila ng motion for reconsideration kahit ganito pa rin ang issue or ganito pa rin ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court. At syempre magre-resume pa rin hearing ang committee to finalize yung yung mga kanila, yung mga articles of impeachment to be submitted to the plenary hall. So sabi nila hintayin nyo, baka magbago pang isip ng korte, at ipipigilan na talaga yung paglabas ng mga tax records namin. Ang respondents dito ay sila Speaker Boji D, Batangas Representative Jervil Luistro, and the Bureau of Internal Revenue under Charlito Martin Mendoza. At dito sabi ni Mans Carpio ay itong supena sa Bureau of Internal Revenue is violative of his rights, of his constitutional rights, including his privacy. Mahalaga pala sa iyo yung privacy mo, ipakuan mo na lang. You can do two things, either maghiwalay ka sa asawa mo na isang government official, although I doubt kahit na maghiwalay kayo, pagbibigyan pa rin kayo ng korte na or ituloy pa rin syempre yung investigasyon sa tagong yaman nyo kahit naghiwalay na kayo. Or kaya ipa-resign mo na lang si Sara Duterte sa pwesto, para wala na kayong problema. Citizen Sara na lang siya kasi sensitive naman pala kayo sa mga bali-balita sa inyo. Ito pala ang view namin dito from the garden. Ito palit natin. Ayan. Kasi kami, nasa isang hill kami dito. So yan, andyan yung mga neighbor namin. Maganda dito sa umaga, mahangin, maliwalas. Yan, okay. So yan, so why not ask your wife to resign? That will be the best for you kasi ayaw mo pala na sinisilib yung income tax records nyo. Mga government official kayo you are obligated to show us your tax records dahil you are accountable. You must be accountable to the people at all times. Yan. So another indication ito na mga Dutertes, they are living in their own world. They are living under different rules. Yung batas na naka-apply sa atin ay hindi na-apply sa kanila. Tulad dito government
government official sila eh. So that's why they are accountable for all their action sa atin, mga taong bayan. So yan, buti naman the court declared it moot and academic. Kumbaga hindi na kailangan i-discuss. Pero ang maganda dito, parang this is also a precursor, ha? Kasi pwede rin itong ginagawa nila action nito para tingnan kung ano ang desisyon ng korte, para kasi I'm sure they will also do this, take the same action kung napunta na sa trial, kung yung mahiwagang box ay nadala na doon sa Senate, ha, for trial proper dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So siguro in fact may pending TRO na si Sara Duterte dito sa may petition for certiorari with prayer for the issuance of temporary restraining order. So at ang hindi lang mga respondents doon, hindi lang si House Speaker Boji D, pati na rin si Senate President Tito Soto. So advance na ang nila, mga action nila, advance na. So they are preparing for the full-blown Senate trial as well. So tingnan natin what will happen there. Pero for now, at least may minor victory. Minor lang man kasi hindi na nga applicable, moot and academic na, kasi nasubmit na nga ng BIR yung records nila. Yun naman ang gusto nilang pigilan ng BIR. Pero still may future pwede pa ito maka-apekto sa future action, because that will be the same action that they will take. They will again try to stop the House from opening the income tax records, kasi daw violative ng constitutional right ng isang private person tulad ni Mans Carpio. So another legal battle yun, another battle in the legal front. So nakikita natin dito, takot na takot talaga sila malabas yung mga bank records nila, yung mga income tax records, kasi may problema talaga. May problema talaga dahil nung time ni Duterte, when he was in power, parang feeling nila untouchable sila eh. Kahit mga lawyer silang dalawa ni Sara, pareho silang lawyer. Ang father-in-law lawyer rin, si Duterte. Pero they broke the law left and right. Tingnan nyo na lang yung SALN nila, 88.5 million. Kahit elementary, masasabi ang layo talaga ng 88.5 billion sa 6.7, 88.5 million to 6.7 billion. Kaya yan, kahit mga general population, mga masa, dito talaga, dahil dito na convince na talaga sila na talagang hindi lang sinungaling, magnanakaw pa si Vice President Sara Duterte. Isipin mo, wala daw pera sa mga bank accounts, ibig sabihin wala daw pera hawak nila. Hindi sila nag-declare sa SALN nila for several years, wala daw. So ibig sabihin, kung wala silang pera, pag enrollment ng anak, nagdadala sila ng mga kambing at kalabaw. Parang barter trade, yung parang sa Stone Age noon, na hindi pa na-invento yung mga coins, mga paper bills. Nagte-trade yung mga tao yun. Kalabaw mo, kapalit ng sword ko, ganun. Kapalit ng spear ko.
kapalit ng pana ko. Ganun. So ganun din kay sa mga Duterte kasi wala daw sila pera. So pag punta sila sa enrollment, kasama na yung 10 kalabaw. Dinadala sa campus ng anak para makapag-enroll. Magmumoling sila o pupunta sila sa hotel, mag-check-in sila sa hotel kahit sa abroad, kahit sa The Hague, or bumili sila ng ticket, dala-dala na nila. O siguro ang kapalit nila hindi naman kalabaw, baka makaginto, baka diamante. Yan. Pero sa totoo lang, talagang ginagago talaga nila tayo. Bobo ka na talaga maniwala na wala silang pera. All those years, all those years. So na hindi nila na-declare sa yung pera nila sa SALN. So yun, kaya no wonder pati korte ay naispatan na yung mga legal hurdle or mga pangkuan nila, style nila na naglalagay ng mga legal obstacles para pigilan yung paglabas or pagbukas ng mga dokumento proving their guilt. So ganyan talaga ang SOP ng mga Duterte. Rather than answer the issue kung saan naipit na talaga sila, sa bistado na talaga yung pagnanakaw nila, they resort to taking technical legal steps to stop the truth from coming out. But the truth will come out because the good always triumph over evil. It may take a long time, but goodness always triumphs. So hanggang dyan muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me this morning. And see you in my next vlog.